Ka-Express, umiingay ngayon ang basketball scene sa Asia dahil sa muling pag-angat ng Gilas Pilipinas at mukhang iisa na lang ang consensus ng rehiyon. Karamihan ay nag-iisip kung paano lalaban, habang ang iba ay nag-iisip kung paano makakasabay. Sa gitna ng lahat na ito, may isang bansa na tila hindi nagpapadala sa takot, ang Thailand. Habang ang iba ay tahimik na nag-a-adjust sa idea ng pagbabalik ni Kai Sotto sa international stage, may isang Thai big man na parang nagsabing, sige lang, game kami dyan. Oo, si Chanatip Jakrawan, ang sentro ng Thailand, ay hayagang nagsasabing inaabangan niya ang match-up laban sa Gilas at kay Sotto sa susunod na SEA Games. Sa unang tingin, parang simpleng statement lang ito ng respeto, pero sa mas malalim na basa, may halong tapang at konting sarcasm din ang sitwasyon. Habang ang Gilas ay kinikilala na bilang isa sa pinakamalalakas na koponan sa rehiyon, sinabi mismo ni Chanatip na gusto nilang makita ang Pilipinas ng madalas dahil doon daw sila mas na-develop. Translation sa basketball language, kung benchmark na ang Gilas, bakit hindi natin harapin palagi? Isang pahayag na parang sinasabi na hindi sila kontento sa pagiging extra sa kwento ng iba. Pero malinaw pa rin ang konteksto. Ang Gilas na may Kai Sotto ay ibang usapan. Ang laki, timing at presence ni Kai ay matagal ng problema ng maraming Asian teams. Kaya habang ang iba ay abala sa pag-review ng game film at pag-adjust ng defensive schemes, ang Thailand ay mas piniling gawing motivation ang hamon. At oo, may mga fans na pabirong nagsasabing si Chanatip daw ang Anthony Davis ng Thailand. Isang laban na siguradong magpapangiti, magtataas ng kilay at magpapainit ng discussion sa social media. Sa talaan ng resulta, malinaw pa rin kung sino ang dominante. Sa mga nagdaang SEA Games at regional tournaments, nananatiling nasa tuktok ang Gilas. Kahit pa nagbibigay ng disenteng laban ang Thailand. Ang kaibahan ngayon, mas malinaw ang narrative. Hindi na lang ito tungkol sa panalo o talo, kundi sa mindset. Ang Gilas ay patuloy na sinusukat bilang standard ng Asian basketball, habang ang Thailand ay hayagang nagsasabing handa silang humabol at sumabay, hindi umatras. Habang papalapit ang susunod na SEA Games, unti-unting nabubuo ang bagong rivalry. Hindi man ito pantay sa papel, siguradong may kwento, may tapang at may konting asaran. Sa huli, ang mensahe ay simple. Ang Gilas ay kinatatakutan na ng marami. Pero may iilan pa rin gustong subukan ang tapang nila. At kung magtapat man sina Kai Sotto at Chanatip Jakrawan sa loob ng court, hindi lang iyon laban ng dalawang sentro. Iyon ay simbolo ng kung saan papunta ang basketball sa rehiyon. Umiingay ngayon ang basketball scene sa buong Asia dahil sa muling pag-angat ng pwersa ng Gilas Pilipinas at mukhang iisa na lang ang consensus ng rehiyon. Karamihan ay nag-iisip kung paano lalaban, habang ang iba naman ay iniisip kung paano na lang makakasabay sa ating bilis. Sa gitna ng takot na ito ng mga karatig bansa, may isang bansa na tila hindi nagpapadala sa intimidation, ang Thailand. Sa pangunguna ng kanilang pambatong sentro na si Chanatip Jakrawan, hayagan nilang ipinahayag ang kahandaang harapin si Kai sa mga susunod na international stage gaya ng SEA Games. Habang ang ibang koponan ay tahimik na nag-a-adjust sa idea na pagdomina ni Kai sa paint, si Jakrawan ay nagpakita ng kakaibang tapang sa pagsasabing inaabangan niya ang match-up na ito upang mas lalong mahasa ang kanilang kakayahan sa pakikipagbakbakan sa benchmark ng rehiyon. Sa basketball community, pinabansagan na ngayon si Chanatip bilang ang Anthony Davis ng Thailand. Isang label na nagpapakita ng kanyang kahalagahan sa kanilang national team at ang kanyang ambisyon na tapatan ang rim protection at versatility ni Kai Sotto. Ayon kay Jakrawan, mas gusto nilang makaharap ang Pilipinas ng madalas dahil ang Gilas ang nagsasilbing pamantayan ng tagumpay sa Southeast Asia. Sa kabila ng katotohanang nananatiling dominante ang Gilas sa mga nagdaang taon, ang ganitong klase ng hamon mula sa Thailand ay nagbibigay ng bagong kulay sa regional rivalry. Ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa medalya, kundi tungkol sa pagpapatunay kung sino ang tunay na hari ng ilalim sa Asia. Sa mabilis na pagbabago ng landscape ng Asian basketball, tila isang malakas na bagyo ang pagbabalik ng Gilas Pilipinas sa tuktok ng rehiyon. Ang bawat bansa sa Asia ay kasalukuyang nasa panic mode mula sa pag-review ng kanilang mga defensive schemes
hanggang sa paghahanap ng mga naturalized players na kayang tumapat sa bilis at lakas ng mga Pinoy. Ngunit sa gitna ng takot na ito, isang bansa ang tumindig ng mag-isa at tumatangging yumuko, ang Thailand. Ang bansang ito ay hindi lang basta nakikipagkompetensya. Sila ay nagpapakita ng isang antas ng defiance na bihira nating makita sa mga karatig bansa natin sa Southeast Asia. At sa sentro ng lahat ng ingay na ito ay walang iba kundi ang kanilang towering center na si Chanathip Chakrawarn. Si Chakrawarn ay hindi lang basta isang manlalaro para sa Thailand. Siya ang kanilang anchor at simbolo ng kanilang bagong tatag na basketball program. Sa katatapos lang na 2025 SEA Games sa Bangkok, ipinakita ni Chakrawarn na meron siyang sapat na lakas at skill upang maging sakit ng ulo para sa gilas. Bagamat nakuha ng gilas ang kanilang ika-20th na gintong medalya sa isang thrilling na 70-64 na panalo, hindi maikakaila ang impresibong laro ni Chanathip na nagtala ng 13 points at naging primary rim protector ng host natin. Ang kaniyang performance sa ilalim ng hostile at maingay na crowd sa Nimibutter Stadium ay nagpatunay na ang Thailand ay hindi na basta extra sa kwento ng Pilipinas. Sila ay handang maging main antagonist sa bawat script ng ating pambansang koponan. Dito pumasok ang bansag sa kanya bilang Anthony Davis ng Thailand. Ang paghahambing na ito ay hindi lang nanggaling sa kanyang tangkad, kundi sa kanyang abilidad na protektahan ang paint at ang kanyang lumalawak na offensive range. Ang kanyang wingspan at timing sa pag-block ng mga tira ay nagpapaalala sa marami sa estilo ng paglalaro ng mga elite big men sa mundo. Bagamat may halong asaran sa social media ang titulong ito, sineseryoso ito ni Chakrawarn bilang isang badge of honor. Sa kanyang mga panayam, malinaw ang kanyang mensahe. Hindi siya natatakot sa reputation ng gilas. Sa katunayan, hinahanap-hanap niya ang physicality ng mga Pinoy dahil ito raw ang paraan upang mas lalo silang mag-improve. Ang banta ng Thailand ay hindi dapat balawalain. Habang ang ibang bansa ay nag-a-adjust pa lang sa takot, ang Thailand ay tapos na sa yugtong iyon. Sila ay nasa yugto na ng execution at provocation. Ang kanilang pag-aangkin na sila ang may tanging sagot sa dominasyon ng gilas ay isang narrative na dapat nating bantayan. Ang labanang ito ay hindi na lang tungkol sa kung sino ang mas magaling bumaraka sa ilalim. Ito ay tungkol sa mental warfare sa pagitan ng isang traditional na powerhouse at isang mabilis na umuusbong na challenger. Sa susunod na pagkakataon na magtatagpo ang dalawang bansang ito, sigurado ang buong Asia ay nakatutok. Naghihintay kung ang Anthony Davis ng Thailand ba ay may sapat na galing upang pigilan ang paglipad ng ating mga agila. At ito ang Express Info, kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.